Sa lumang bayan ng San Mateo, may isang bahay na matagal nang nakatiwangwang. Luma, puno ng alikabok at halos hindi na dinadaanan. Ang mga tao ay lumalayo rito dahil sabi nila may bagay daw doon na nagpapalit ng kapalaran at pumapatay ng kapalit. Doon nanirahan ang lola ni Ervin, isang babaeng kilalang manghihilot at tagapag-ingat ng mga kakaibang bagay. Namatay ang lola, 1 taon na ang nakalipas. At dahil walang ibang maglilinis ng bahay, napilitan si Ervin na umuwi mula sa Maynila. Gabi na nang makarating siya sa lumang bahay. Amoy lumot, lumang kahoy at lumalamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa sala, may isang lumang kabinete na lagi niyang naaalala. Ipinagbawal ng lola niyang buksan. At doon niya nakita ang lampara. Matanda na ang hitsura nito, gawa sa kanso, puno ng ukit na parang lumang simbolo at may manipis na usok sa loob kahit hindi pa sinindihan. May nakadikit na papel, sulat kamay ng lola. Liwanag na may kapalit. 3 hiling, 3 hakbang patungo sa pagkawala. Kinilabutan si Ervin pero pinagtawanan niya lang. Gawa-gawa lang siguro ng mga matatanda para hindi paglaruan ang gamit. Pero may isang bagay na hindi niya alam. Ang lampara ay umiinit kapag may taong desperado. At si Ervin ay desperadong-desperado. Wala siyang trabaho, may malaking utang at may sakit ang kapatid niya sa ospital. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang sindihan ang lampara. Ngunit bago pa niya magawa iyon, biglang umilaw ito. Kusa! Dahan-dahan, tila may buhay. Mula sa loob, may boses na parang sabayan ng bulong. Isang hiling, kapalit ay ikaw. Nanigas siya. Hindi siya makagalaw pero ang pangalang kapatid niya ang unang pumasok sa isip. Gusto ko, bulong niya. Gumaling ang kapatid ko. Biglang lumiwanag ang lampara. Halos masilaw siya. Kasunod nito, tumunog ang cellphone niya. Tawag mula sa ospital. Sa kabilang linya, umiiyak ang ina nila. Gumaling daw bigla ang kapatid niya. Parang walang nangyari. Napatulala si Ervin. Hindi siya makapagsalita, ngunit narinig niyang muli ang mga bulong mula sa lampara. Una, parang may ngiti, parang masaya. Kagabihan, habang naglilinis siya ng sala, may narinig siyang yapak sa itaas na palapag. Mabigat, mabagal, parang paa ng isang matanda na may dalang bakal. Tok, tok, tok. Tumigil siya. Wala namang tao sa bahay. Kinuha niya ang cellphone niya at sinindihan ng ilaw. Pag-akyat niya, wala siyang nakita. Pero sa dulo ng pasilyo, may isang anino na nakatayo. Maliit, nakayuko, at hindi humihinga. Pumikit si Ervin, nagdasal at nawala ang anino. Iniisip niyang dala lang ng pagod, pero hindi siya makatulog. Sa bawat minutong nakahiga siya, naririnig niya ang kaluskos ng bakal sa paligid ng bahay, sa hagdan, sa dingding, sa ilalim ng kama. Kinabukasan, sa sobrang kagustuhan niyang matapos ang problema, humiling siya ulit. Gusto ko ng pera, bulong niya, enough para mabayaran lahat. Muli umilaw ang lampara. Kasabay nito may narinig siyang paggalansing ng pera sa kusina. Pagpunta niya doon, may kahong puno ng lumang salaping pilak. Totoo, mabigat at may halagang kayang bayaran ang utang. Ngunit nang tingnan niya ang lampara, kumikibot-kibot ang apoy, parang tumatawa. At mula sa hagdan, may sumiksik na tinig. 2 na. Gabi, doon dumating ang kapalit. Mas malakas na ang yapag, mas mabigat, mas nakakabingi, at habang nagtatago si Ervin sa kwarto, narinig niya ang boses mula sa dilim. Isa nga lang.
Hindi niya alam bakit pero may nakatayong nilalang sa labas ng pinto. Hindi tao, hindi hayop, parang anino mo'y natangkad na nilalang na may mahabang braso at matatalim na daliri. At tuwing iilaw ang lampara, nakikita niyang kumikilos itong palapit. Sa sobrang takot, nabaliktad ang isip ni Ervin. Hinawakan niya ang lampara. Isa na lang, isang hiling. Gusto ko ng kaligtasan. Ayoko pang mamatay. Tumigil ang mundo. Umikot ang usok sa loob ng lampara. Tumigil ang yapag. Tumahimik ang buong bahay. Parang tumigil ang hangin. At mula sa lampara, may boses na mahinang-mahinang pero malinaw. Sige, ililigtas kita. Sandaling lumuwag ang dibdib ni Ervin. Parang wala na ang nilalang. Parang ligtas na siya. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Hindi na niya nararamdaman ang mga kamay niya. Hindi ang dibdib. Hindi ang paghinga. At nang tingnan niya ang salamin, wala ang katawan niya. Dahan-dahang naglaho ang pagkatao niya. Parang usok. Parang hinihigop ng lampara. Sa loob ng basong salamin nito, may aninong nakalutang. Siya, nakatitig, hindi makagalaw, nakabaon ang mukha sa dilim. At narinig niya ang huling salita. Walang ligtas sa pangatlong hiling. Kinabukasan, dumating ang pamilya niya para bisitahin siya. Nakita nila ang lampara, nakabukas, kumikislap. Wala si Ervin. Walang bakas, parang hindi na umiiral. Ngulit tuwing gabi, sa loob ng lampara, makikita ang aninong kumakaway. Nagsusumamo, humihingi ng tulong, at ang apoy ay kumikislap na parang nag-aanyaya. Nakakatanggap ako ng bagong hiling.